Pero itong mga nakaraang taon, 10 years halos, di ba? Ano yung nabago? Ano yung natutunan mo bilang isang tao, bilang isang ina, bilang isang asawa? What have you learned? Tito Boy, marami akong natutunan. Katulad? Katulad ng kailangan mas mahaba yung patience ko. Kailangan mas maging strong ako for them. Kailangan mas wise ako. Yung ganon. So, yun. Ang dami kong, lalo na sa mga kids ko. Kasi sinabihan ako ng doctor na I can't have kids. Sinabihan ako noong 2013, 2014, hanggang 2015. I cannot. I should consider surrogate. So sabi ko noon, parang, wow, I'm just 27 years old, then sasabihan ka na hindi ka pwede magkaanak. So parang that time, sabi ko, pag nagkaanak ko, nabigyan ako ni Lord ng mga anak, lahat gagawin ko para sa kanila. Kahit ititigil ko yung trabaho ko. Gusto ko silang palakihin talaga. And that's what you did? And that's what I did. At saka bawat pregnancy was difficult. It's very difficult. Oh. It's very, very difficult. Lahat, everyday injections, umaga, gabi. Bed rest. Bed rest, diet, everything. Tapos, laging everyday nandun yung kaba na, is the baby still okay? May heartbeat pa ba? Yung ganon. Tapos, first pregnancy ko, 34 weeks lumabas agad si Heather. Sa second ko, 28 weeks lalabas si Titus. Sabi ng doktor, hindi siya pwedeng lumabas. Kasi pag lumabas siya, mahirapan na tayo. Baka hindi siya makasurvive. So, with God's grace and everything, nakaabot kami 35 weeks. Ang pinakamahirap for me is my third. Doon talaga. Kasi, nung first trimester ko, malalaglag na siya. I was bleeding so hard. Sobra. As in, akala ko mawawala na siya. And that's COVID days pa. So parang ang hirap kumilos and all. So, ayun nga, ang lakas ko lang talaga kay Lord, nakasurvive siya. Pero paglabas niya ng 37th week, ang daming complications. Siya pa yung maraming na-incubator siya, hindi siya makahinga, bagsak blood sugar. 1 week kaming nasa hospital. At pag tinitingnan mo ang mga anak mo ngayon, what comes to mind? I'm super blessed. And when you pray to God about your children, ano yung dasal? Thank you. Thank you for my kids. Yun lang. Ay. At walang hindi ka talaga gagawin, hindi ba? Now I understand. Lahat gagawin ko for them. Sobra. Kasi Tito Boy, that's yun yung turning point ko nung sinabi sa akin nung doctor na you can't have kids. So parang sabi ko kay Richard noon, parang, paano? Are we still gonna be a family? Diba yung feeling na parang may kulang. Sige, nandyan siya as my husband. Nandyan kami. Kaya naman namin siguro kung walang kids. Pero parang i-question mo yung sarili mo na bakit ako? Of all people, bakit hindi ako pwede magkaroon ng anak? Hanggang to the point nga sabi ko sa mom ko na parang, sige ma, pwede ba yung sister ko na lang mag-surrogate for me? Alam mo yung mga ganon, ang dami ko na iniisip. Sabi ng mama ko, ano ka ba? Tumigil ka. You have to dumire-diretso ka lang sa ginagawa mo. And kung talagang ibibigay sa'yo ng Diyos yan, ibibigay yan sa'yo. At ibinigay. At binigay. And God is good. God is very, very good talaga. Sobra. And another thing is that, napakaganda ng relasyon mo sa iyong biyenan. Yes. Kay Isabel, no? I mean, a lot of people, kasabihan yan na, it's a difficult relationship between yung in-laws, di ba? Pero with you, you're just so blessed. Ang napakagandang Isabel Rivas. Di ba? Sorry to have made you cry. It's okay. Sa pag-kids talaga. Totoo. Oo. The missing husband. Halimbawa si Richard na wala, anong gagawin mo? Bye. Joke lang. O hindi lang ba? Mahanap natin yan. Hahanapin ko siya. Immigration. Oo. Hindi pwede. Hanapin ko siya. Siyempre. Gagawin ko lahat ng powers ko. Hanapin ko siya. Tutulong kami. Pero bilang